Kilala niyo ba ang ating magiting na makatang si Francisco Balagtas Baltazar? Kung hindi pa, ating tunghayan ang talambuhay ng ating magiting na makata. Halina! Siya si Francisco Balagtas Baltazar, o mas kilala bilang Kiko o Balagtas. Siya ipinanganak noong Abril 2, 1788 sa Panginay Biga, Bulacan, na ngayon ay Balagtas, Bulacan. Dito niya inilaan ang kanyang buong kabataan, ngunit kinakailangan magtrabaho sa Pandacan, Maynila at nanatili sa Udyong, Bataan matapos siyang ikasal. Ang kanyang ama ay si Juan Baltazar, na isang panday. Ang kanyang ina ay si Juana de la Cruz. Siya ay kinasal noong Hulyo 22, 1842 kay Juana Chambeng. Ang kanyang mga kapatid naman ay sina Felipe, Concha, at Nicolasa. Narito ang mga naging hanap buhay ng ating magiting na makata. Siya ay naging kasambahay sa Tondo upang makapag-aral. Makatang propesyonal na sumusulat ng mga tula at dula para sa iba. Naging Teniente Mayor at Juez de Sementera, mga katungkulan sa gobyerno noong siya ay nanirahan pa sa Bataan. At naging kawani, nagtrabaho sa korte sa ilalim ng isang hukom. Sa pagsulat ng kanyang mga akda, narito ang ilan sa mga nakaimpluwensya kay Francisco Balagtas Baltazar. Una ay si Jose de la Cruz o mas kilala bilang Joseng Sisiu. Naging guro niya sa pagsulat ng tula, bagaman hiningan siya nito ng sisiw bilang bayad. Ikalawa, si Maria Asuncion Rivera o mas kilala natin bilang Celia, ang nagsilbing inspirasyon at musa ng Florante at Laura. Ikatlo, karanasan sa bilangguan, ang kawalang katarungan na naranasan niya sa kamay ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ikaapat, klasikong mitolohiya, ang mga kwento ng Diyos at Diyosa sa mitolohiyang Griego. Sa usaping pag-ibig naman, narito ang mga kababaihan na nagpatibok ng puso ng ating magiting na makata. Ang kanyang unang pag-ibig ay si Magdalena Ana Ramos. Ikalawa, ang siyang nagdulot ng matinding kasawian sa pag-ibig. Siya, si Maria Asuncion Rivera o mas kilala natin bilang Celia. At ang ikatlo ay ang naging kabiyak ni Balagtas na si Juana Chambeng. Sila ay nagkaroon ng 11 anak, ngunit 4 lamang ang nabuhay. 7 ay namatay noong sanggol pa lamang. Ilan sa mga naganap sa buhay ni Balagtas. Si Balagtas ay pinabilanggo ni Mariano Capuli, isang maimpluwensya at mayamang lalaking kalaban niya sa pagmamahal kay Celia. Habang nasa kulungan, ay isinulat ni Balagtas ang kanyang makasaysayang piraso ng Florante at Laura na naging inspirasyon ang mga elemento ng kanyang kasalukuyang buhay. Ang kanyang tula ay nakasulat sa Tagalog, bagaman sa panahong iyon, ang Espanyol ay ang dominanteng wika sa pagsulat sa Pilipinas. Taong 1838, pinalaya si Balagtas mula sa bilangguan at inilathala niya ang Florante at Laura noong panahong iyon. Taong 1849, iniutis ni Gobernador General Narciso Claveria na ang bawat katutubong Pilipino ay magkaroon ng apelidong Espanyol. Pagkatapos nito ay naging kilala si Balagtas bilang Francisco Baltazar. Taong 1856 naman, si Balagtas ay nabilanggo sa ikalawang pagkakataon nang ipahayag ang reklamo ng isang kasambahay na pinutol niya ang buhok nito. Siya ay napalaya noong 1860. Dito ay ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat ng tula. Mga akdang naisulat ni Balagtas, Orozman at Zafira, isang komedya na may 4 na bahagi. Don Nuno at Celinda, isang komedya na may 3 bahagi. Auredato at Asrome, isang komedya na may 3 bahagi.
Clara Belmore, isang komedya na may 3 ring bahagi. Abdol at Miserianan, isang komedya. Bayaceto at Dorslika, isang komedya na may 3 bahagi. Alamansor at Rosalinda, isang komedya. La India Elegante y El Negrito Amante. Nudo Gordiano, Rodolfo at Rosmonda, Mahomet at Constanza, Klaus, isinarin sa Tagalog mula sa Latin, at Florante at Laura, isang awit at ang pinakatanyag na gawa ni Balagtas. Namatay si Balagtas noong Pebrero 20, 1862 sa edad na 74. Ngunit bago lumisan ang ating dakilang Makata, kanyang huling habilin ay walang sino man sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang mga yapak sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap na kanyang dinanas. Sinabi pa niya na mainam pang maputol ang kanilang mga kamay kaysa ang mga ito ay maging manunulat. Pagpapahalaga kay Balagtas. Si Balagtas ay lubos na pinahahalagahan sa Pilipinas na ang Pilipinong termino para sa debate gamit ang ekstemporanyong taludtod ay ipinangalan sa kanya, ang Balagtasan. Ipinangalan din ang isang paaralang elementarya sa kanyang karangalan, ang Francisco Balagtas Elementary School na matatagpuan sa kahabaan ng Alvarez Street sa Santa Cruz, Maynila. Ang himagsik ni Balagtas. Layo ni Balagtas na gisingin ang diwa ng mga Pilipino tungo sa pagbabago sa pamamagitan ng pagpapakita sa 4 na himagsik sa kabuuan ng kanyang akdang Florante at Laura. Kaugnay rin ito ng kanyang pagtutol sa pananakop ng Espanya sa ating bansa. Bagamat at hindi ito hayagang isinatitik sa kanyang mga akda, sino mang babasa ng kanyang isinulat na awit ay makapaghihinuha na ito ang ideyang nais niyang ipabatid, bagamat at nakakubli sa ilang tauhan, simbolismo, pahiwatig at matatalinghagang pananalita. Unang himagsik, himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ikalawa, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Ikatlo, himagsik laban sa maling kaugalian. At ang huli ay ang himagsik laban sa mababang uri ng panitikan.